Ang sikreto sa apat na pirasong punong kahoy na sintinyal na nakalinya sa Yamashita Treasure Hunting. Pag-uusapan po natin ito. Mayroon po kasing mga katanungan tungkol po dito sa mga nakalinyang puno na ito na magkasunod na apat na piraso. Kaya tutukan po ninyo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito sapagkat maganda po ang ating topic na pag-uusapan tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Nag-slant na sa gamay. Nag-slant. Magandang araw po uli sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ay ang apat na pirasong punong kahoy na nakalinya na mga centennial tree bilang palatandaan ng Yamashita Treasure o kayamanan. Nasaan nga ba ang Yamashita Treasure sa mga ganitong klaseng sign, markers ng Yamashita Treasure? Ito po ang ating pinaka-topic na pag-uusapan maya-maya lamang. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So continue po tayo sa pagbabahagi ng mga kaunti, katiting na kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting, na tungkol nga po dito sa mga nakalinyang mga punong kahoy na apat. Noong nakarang araw ay tinalakay natin yung mga nakalinyang tagtatatlo. Mayroong isa at dalawa na mga punong kahoy. At yun, pwede ninyong hanapin sa aking mga Facebook videos, sa aking mga Reels videos. At doon po sa YouTube channel natin. Sa YouTube channel natin ay marami tayong mga topics tungkol po sa mga Yamashita Treasure Huntings, sign markers na posibleng makapagbigay ng kaunting idea sa inyo, sa lahat po ng mga kababayan nating treasure hunter. So, ang mga Japanese Imperial Army nga, ay gumawa ng iba't ibang palatandaan, markers ng Yamashita Treasure, kasi nagtago sila, nagbaon sila ng mga dala-dala nilang kayamanan mula sa Southeast Asia. At ikinalat nila ito sa buong bansang Pilipinas, sa mga kabundukan, sa syudad, sa syudad, marami silang pinagtataguan, yung hindi masyadong mahalata. Yung mga old cemeteries, old buildings, kagaya ng mga old schools, yung mga kagaya ng UST, University of Santo Tomas ba yan, yung UP, Ateneo, De La Salle, o kung ano pa mang building dyan na ginawang prisoners of war ng mga Japanese Imperial Army noong ikalawang digmaang pangdaigdigan, ay possible na mayroon silang tunnel na ginawa sa ilalim at pinagtataguan ng mga treasure, kayamanan. Number 1 kasi ang mga kayamanan sa pakikipagdigma nila na magagamit nila, sa pagbili ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Kaya hindi nawawala ang kayamanan kapag World War. Meron talaga, kasi yun ang pangunahing gamit nila sa pakikipagdigma. Wala kang pera ay hindi pwedeng makikipagdigma, Hindi ka pwedeng mag-survive kung wala kang pangbili sa iyong mga pangangailangan sa pakikipagdigma sa iyong kalaban. So mahalaga talagang treasure. Kaya inuna nila yung pangluluting bago sila umatake o nakikipagdigma, dahil yun talaga ang plano ng mga Hapon. Kahit sino namang magagaling sa gira na
mga bansa, no, ay gumagawa ng looting. Kasi yun po ang kanilang estratehiya para manalo sa digmaan. So balik tayo doon sa ating pinaka-topic na pag-uusapan tungkol dito sa mga nakalinya nga, no, ng mga puno at mga sign markers na kasama. No, kasi hindi lang puno yan, maraming mga sign markers itong kasama. Confirmation doon sa punong nakalinya. So ang pinaka susi nito ay yung meaning, no, kahulugan kung nasaan ang Yamashita Treasure. So ang mga punong kahoy ay ginawang palatandaan yung mga nakalinya. So sa 4 na pirasong puno na nakalinya, ito ay madalas nating makikita sa mga lumang parke, no, old parks. Marami ito, no, sa iba't ibang lugar. Sa Baguio City, sa ibang lugar, no, sa Pilipinas ay may mga ginawa ang mga Japanese Imperial Army na mga punong kahoy na nakalinya. Bakit laging punong kahoy at mga bato ang pinaglalagyan ng mga Hapon ginawang sign markers? Kasi ang mga Hapon, no, idagdag natin ito, ay mga pagano, no, naniniwala sila sa mga nakatira sa mga punong kahoy, mga nakatira sa mga malalaking bato, na yun ang magiging dagdag security sa kanilang pagtago ng mga kayamanan, kasi may mga engkanto dyan, no, engkantado, o mga hindi nakikitang nilalang na kung saan magiging gwardya diyan sa mga treasure na yan, na kapag kinuha ay mahihirapan ang mga tao, no? Yun, mga malaking bato na pinagtitirahan ng mga engkanto at mga malalaking punong kahoy. So ang mga kahoy na yan na nakalinya na sintinyal na umabot sa panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdigan, na kita ninyong halatang parihas na parihas ang pagkatanim, parihas ang distansya, maganda ang pagkahilera, no, at may mga kasamang mga sign na mga batong nakalinya rin, no, mga triangular, may mga shapes, heart shapes, o mga rectangular na hugis kwadradong mga bato, no, parang mga box. Yan ay sign ng Yamashita Treasure, sign ng kayamanan na mayroong itinago sa lugar. No, nasaan ang kayamanan sa mga ganitong klaseng nakalinyang apat na punong centennial tree? So marami ito, no, may mga makikita tayong 4 na pirasong punong niyog, no, punong mangga, punong pine tree, no, punong mga tugas, punong nara, o kung ano pa mang puno ang ginamit ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan na magkasunod-sunod na 4 na piraso. So sa syudad, mayroon sa mga old parks, no, ulitin natin. Sa bundok, mayroon sa mga gilid ng creek, no, sa mga barangays na mga liblib na lugar na mga punong mangga na nakalinya. So 4 na piraso ay 40 meters away mula dyan sa sign na yan, sa dulo ng mga nakalinyang punong 4 na piraso ay 40 metros ang layo. Doon ang possible target, no? At mayroon itong guide sa ilalim. Pero wala tayong makikita doon sa tapat ng treasure. Kasi sa ilalim sila dumaan. Parang pakanal, no? Ang kanilang tunnel na ginawa ay padrifting mula sa mga punong kahoy na yan. Kaya walang makikita na sign doon sa tapat. Isang example niyan, yung natuklasan sa may Baguio City, no? Mula sa katedral, mula dyan sa post office, ay may mga nakalinya dyan na 4 na piraso, or more or less, sobra pa, no? Mayroon kasing 4, sobra pa sa 4, basta't nakahilera, yan ay araw ng tunnel ng Yamashita Treasure, na doon ang gold bars itinago. So mayroon 40 meters kapag kasubra sa 4 na piraso ang mga punong kahoy,
lumalagpas, mayroong 50 meters, mayroong 30 meters, no? Pero kalimitan nagko-cross ang mga creek na tinutumbok niyan. Cross ng mga daanan, intersection kapag sa syudad. So sa gitna ng kalsada yung isang natuklasan. Mismong doon sa intersection, sa gitna talaga. Doon ang kwarto na ginawa ng mga Hapon, 30 to 50 meters. Pero pag apat, kalimitan 40 meters. No? 40 meters. Kaya lang yung 30 to 50 meters, yan ay estimated distance mula doon sa mga nakalinyang puno na kung saan possible target na may Yamashita Treasure sa mga nakalinyang puno na ganyan o mga batong malalaki na nakalinya na ganyan. So magiging pointer ang mga puno na yan ng treasure o kayamanan, yung apat na piraso na yan. So doon ay magdidiging. So ayon doon sa mga nakahukay, mayroong 120 feet, mayroong 70 feet, no? Depende yun sa load, sa dami ng treasure na nakatago sa ilalim. So hindi natin ma-check yung lalim. Yung mga example lang, ayon lang yung mga nahukay na possible na posibleng hambing natin o pwedeng maging guide natin na ganitong kalalim ang mga Yamashita Treasure sa mga ganitong klaseng nakalinyang mga punong kahoy. So, yun no, natapos na nating ibahagi sa inyo na nandyan sa dulo ng mga nakalinya ang Yamashita Treasure na kung saan tinutumbok ng mga puno na yon. At idagdag natin, hindi lang iisa ito, no? Bawat dulo ng apat na pirasong puno o mga nakalinyang kahoy ay mayroong possible target, no? Kagaya nung sample natin yung sa Baguio City sa post office, sa gitna ang sign, no, ng mga nakalinyang puno. Yung load ay nasa dulo kabilaan, no, doon sa intersection ng kalsada at sa church, yung tinutumbok na lumang simbahan sa ilalim. So iwan ko lang kung nadali na yung sa lumang simbahan sa old cathedrals ng Baguio City at itong nadali yung sa intersection mismo ng kalsada na tinutumbok ng mga nakalinyang puno na nasa Baguio City. Example lang yun yung nakuhanan na yan. So yan po talaga ay legit na Yamashita Treasure. So yung mga sa bundok na mga nagtatanong tungkol dito sa mga apat na pirasong nakalinya, no, targetin ninyo yung dulo niya, 40 meters kapag apat. Pag tatlo, 30 meters. Pag lima, 50 meters. No? Yan po ay estimated distance doon po sa possible target ng recovery operation sa ilalim. Doon sa kinaroroonan ng mga gold bars, no, sa Yamashita Treasure. Sana po ay nakapagbigay ito sa inyo ng idea, no, ng kaunting kaalaman tungkol po sa treasure hunting o Yamashita Treasure hunting. At sa mga may alam, mga nakakuha na, nakarecover na tungkol po dito sa mga sign markers na ganito, ay pwede po kayong magdagdag ng inyong mga komento, inyong mga karanasan, no, para makapagbigay idea sa atin po mga kababayang patuloy na umiigib sa larangan po ng Yamashita Treasure hunting. At paalala, no, ito pong ating ibinahaging kaalaman ay mula sa mga recover ng mga kababayan nating nakakuha ng Yamashita Treasure at nasa Yamashita Treasure Code, no, kudigo, na kung saan yun ang talagang pinaka malapit nitong meaning mula sa mga libro ng mga Japanese Imperial Army, no. Marami sigurong nakakaalam nito, no, ng mga treasure hunter na nakakuha na, no. Paki-comments na lang sa ibaba sa lahat po ng kababayan natin may experience na ibang klase tungkol po dito sa mga ganitong klaseng nakalinya, no. Sa mga nakakuha na mga apat na pirasong punong kahoy na nakalinya para makabigay idea at makapagbukas ng sekreto dito po sa Yamashita Treasure Hunting. Hanggang dito na lamang po, no. At kung meron tayong
pagkakamali na nasabi, ay humihingi tayo sa inyo ng paumanhin sapagkat hindi tayo perpekto, tayo tao lamang na likas na nagkakamali. No? Hanggang dito na lang, ito po inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.